Hey guys, sa isa sa mga previous videos natin tungkol sa pag-start ng Faceless YouTube channel, may mga nagtanong tungkol sa 33 upload rule. Kaya sa video na to, gusto kong pag-usapan kung ano ba talaga tong rule na to pagdating sa pag-grow ng YouTube channel mo. Feeling ko marami sa mga beginners at intermediate YouTube channels ang di pinapansin to pag nag-iisip kung paano sila magpapalaki ng channel nila. Panoorin nyo tong buong video na to kasi ididetalye ko kung ano ang magagawa ng rule na to para sa channel mo, kung paano to gumagana at ilang do's and don'ts sa pagpapalaki ng channel in general. So, ano ba yung 33 upload rule para sa YouTube growth? Well, gaya ng title, kailangan mo mag-upload ng 33 videos sa YouTube channel mo bago mo gamitin ang rule na to. So, kung nagsisimula pa lang kayo o beginners pa lang kayo at di pa kayo nakakapag-upload ng 33 YouTube videos, I highly recommend na gawin nyo muna yun. Meron kaming video sa channel na to na magtuturo sa inyo kung paano magsimula bilang total beginner. So, panoorin nyo muna yun. Kung may 33 uploads na kayo sa channel nyo, ayos, pwede na tayo mag-continue. Kung wala pa, gawin nyo muna yun bago nyo panoorin tong video na to. Basically, ang rule na to ay magsasabi kung nagre-resonate ba ang YouTube videos mo sa audience mo. Bilang YouTuber, mahalaga na lagi mong iniisip kung paano ka makakagawa ng content na magugustuhan ng viewers mo, di ba? Anong mga topics ang interesado sila? Anong formats ang prefer nila? Anong klaseng videos ang may pinakamaraming engagement? Para malaman yun, ginagamit natin yung 33 upload rule. Para mas maintindihan nyo, simple pero effective strategy to for YouTube success. Lalo na kung naabot mo na yung kailangan 33 video uploads. Actually, ginagamit namin to para palaguin yung channels namin. At effective to sa kahit anong klaseng YouTube channel o niche. Kahit pa yung Faceless YouTube channel mo ay tungkol sa makeup, tech reviews, o kahit ano pa, applicable tong rule na to para sa lahat ng YouTubers. Paano nga ba to gumagana? Sabi ko nga kanina, kailangan mong mag-post ng first 33 videos mo sa YouTube. Ang main reason kung bakit kailangan mong mag-post ng unang 33 videos mo bago gamitin tong rule na to ay para makuha mo yung consistency, di ba? Para masanay ka munang mag-post multiple times per week, ideally 2 to 3 times per week, hanggang maabot mo yung 33 video mark. Pag na-post mo na yung mga videos na yun, pwede mo nang i-check maigi yung mga videos na may pinakamaraming engagement in terms of views, likes, at comments. Karamihan sa mga content creators, di nila tinitignan yung mga previous videos nila para makita kung alin dun yung best na nag-work. Maganda to para sa mga beginners na malaman kung anong klaseng content ang nag-work at kung ano yung dapat nilang i-double down pagkatapos ng consistent posting for about a month or so. Pag tinignan mo yung mga YouTube videos mo, pumunta ka sa analytics. Sa mga analytics na to, makikita mo dito kung ilan ang views, average watch time per video, ilan ang likes at dislikes, comments, at overall engagement rate sa bawat video. Makakakuha ka ng maraming information na pwede mong gamitin para sa future content strategy mo. At siguradong mapapansin mo ang pagtaas sa views at engagement kung i-double down mo yung mga nag-work. So, sa simula, huwag kang matakot mag-experiment at tignan kung anong klaseng videos ang best na magpa-perform. At ito yung mga pwede mong itanong sa sarili mo, di ba? May mga specific types ba ng videos na mas marami ang views kesa sa iba? Pinapanood ba ng mga tao yung videos mo hanggang dulo o maalis na sila after ilang minutes? May ilang topics ba na popular sa channel mo kesa sa iba? Mga tanong na ganyan. Pati na rin yung pagtingin sa thumbnails, titles, at specific time sa analytics kung saan umaalis ang mga viewers. Tanungin mo yung sarili mo kung anong ginagawa mo sa moment na yun. Nakakalito ba yung mga sinasabi mo na pwedeng gawin in a better way? Subukan mong alamin kung ano yung mga nagiging dahilan ng pag-click off ng mga tao at iwasan mong ulitin yon. Ang main point dito ay gawin mo lang yung nag-work at i-ignore mo na yung iba. Nagfo-focus ang YouTube algorithm sa dalawang bagay, CTR, click-through rate, at AVD, average view duration. Ibig sabihin nun, nag-click ba ang mga tao sa video mo at pinanood ba nila hanggang dulo? Kung gusto mong mas maraming makapanood sa videos mo, kailangan mong mag-focus sa paggawa ng content na talagang gugustuhin panoorin at i-share ng mga tao. And kung ganito ang gagawin mo, hindi lang marami ang magagawa mong content na gugustuhin panoorin ng mga tao, kundi mas gagaling ka pa sa specific type ng content na yon. Alam nyo naman yung kasabihan na practice makes perfect, di ba? At kung naglagay ka ng reps at pare-parehong type ng video topics ang ginagawa mo lagi, magiging expert ka sa ganong type ng video. At yun na basically ang tungkol sa 33 upload rule. Now, pag-usapan natin ng ilang do's and don'ts sa paggamit ng 33 rule and let's make sure na mag-work to para sa'yo. Una, gumawa ng targeted content sa mga topics na hinahanap ng mga tao sa YouTube. Pag na-upload mo na yung 33 videos at nakita mo alin yung nag-work, next na pwede mong gawin ay hanapin ng mga topics sa niche or industry mo na hinahanap ng mga tao sa YouTube. Nire-recommend namin yung paggamit ng platform like vidIQ para sa keyword search at paghanap ng high volume keywords sa niche mo. Pero pwede mo ring tignan ng ibang content creator sa industry o niche mo at tignan kung aling mga views nila ang nagpa-perform na maganda at tignan mo kung paano mo ito magagaya at malalagyan ng sarili mong style. Basically, gagamitin mo yung 33 upload rule para sa sarili mo at sa ibang content
content creators na gumagawa ng similar videos sa'yo. Ang mga videos na nagpe-perform na maganda ay nagwo-work for a reason. At kung magagaya mo yun, malamang makakagawa ka rin ng same result. Next na dapat mong i-focus ay yung hook ng video mo. Yung first 60 seconds ng video mo ang pinaka-importante. So, ito ang ilang bagay na pwede mong gawin para mapaganda yung hook mo. Pwede mong i-establish ang credibility mo, gawin itong as action-packed as possible. Ang pinaka-importante ay ma-engage ang audience mo at makuha ang attention nila. Kung magandang first 60 seconds ng video mo, tataas ang chances na panoorin ng mga tao ang buong video. Kasi yung first minute ang first impression. At dito nagde-decide yung mga tao within that first 60 seconds kung gusto ba nilang ituloy yung panonood. Kaya sobrang importante kung gusto mong pataasin ang average view duration at makakuha ng mas maraming views. Kailangan mong mag-focus sa pagkuha at pag-keep ng attention nila for that entire 60 seconds. Next na dapat mong gawin ay i-optimize ang YouTube channel mo. Pwede kang gumamit ng platforms like TubeBuddy kung saan pwede kang mag-A/B test ng titles at thumbnails. Pero medyo mahal to. Sabi ko nga, worth it lang to kung super seryoso ka na sa YouTube at may budget ka. May YouTube videos kami sa channel na to na magtuturo sa'yo kung paano gamitin ang TubeBuddy. Pero isa pang magandang platform na pwede mong gamitin ay vidIQ. Maganda to para sa keyword search at super affordable. May link kami sa description below kung gusto mong mag-start for just $1. Isa pang paraan para ma-optimize ang content mo ay i-promote ang mga videos na ginagawa mo across other social media platforms to drive more views. Kung gumagawa ka ng YouTube videos, dapat i-cut down mo rin to sa YouTube Shorts at i-repost sa platforms like TikTok at Instagram Reels. Studies have shown na yung short-form content nagli-lead to more long-form views. Kung di mo ginagawa to, sayang ang dami ng views na pwede mong makuha sa YouTube channel mo. Next na dapat mong gawin ay mag-invest sa thumbnails. Sobrang importanteng mapataas ang click-through rate o CTR ng channel mo. Kaya usually, ang thumbnails na may mga tao at muka ay mas effective sa pagkuha ng clicks. Psychologically, pag may nakita tayong muka sa thumbnail, probably mas i-click natin yon. Isa pang bagay na pwede mong gawin sa thumbnails mo ay gumamit ng bright at contrasting colors. Pwede mong gamitin ang mga websites na nakalink sa baba para mahanap ang specific hex code ng kulay sa thumbnail mo, tapos gamitin mo yung Canva Color Picker para mahanap ang complementary colors at mga nasa color wheel para mag-pop out yung colors ng thumbnail mo. Isa pang dapat mo i-consider ay i-feature ang consistent brand style, whether na gumagamit ka ng same colors or same text font to create curiosity. Gusto mong gumawa ng thumbnail na magpapaklik sa mga tao. Di ko sinasabi na gumawa ka ng clickbait na thumbnail na pag napanood nila yung video, wala namang kinalaman sa thumbnail. Kasi ito yung nagiging dahilan ng pagbaba ng average view duration. Dapat mapagana mo ang curiosity ng audience mo hanggat maaari. Pero dapat ma-deliver at ma-confirm ang click sa first 5 to 10 seconds ng YouTube video mo. Isa pang dapat mong gawin at nasabi ko na to kanina, magkaroon ng consistent posting schedule. Kung magpo-post ka ng at least 3 beses per week, mas mabilis lalaki ang channel kasi mas visible ka sa YouTube algorithm. Mas maraming videos na pwedeng gamitin ng YouTube algorithm. Isa pang bagay na pwede mong gawin ay tignan yung YouTube analytics mo at pag may enough ka ng viewers, may kita mo kung kailan karamihan ng viewers mo ay nasa platform, anong oras at anong mga araw ng linggo. Ngayon, pagkatapos natin pag-usapan ng ilang do's, ito naman ang ilang don'ts. Una, huwag kang gumawa ng random content. Gaya ng sabi ko, gumawa ka ng consistent content kasi hindi malalaman ng YouTube algorithm at mga tao na nanonood ng videos mo kung tungkol saan ang channel mo. Kung mapoposition mo ang sarili mo bilang expert sa industry mo, malamang makakakita ka ng mas maraming growth sa views at subscribers. Next na huwag mong gagawin ay gawin lang to para sa pera. Mapapansin ng mga tao kung di ka genuine. Gumawa ka ng content na talagang gusto mo, passionate ka, at may value na mabibigay. Kahit na lumago ka sa specific type ng video na ginagawa mo, hindi magtatagal yun kung para lang sa pera at di mo talaga gusto. Tandaan mo na ang YouTube ay long game, hindi para sa naghahanap lang ng quick cash grab. Kung ganun ang approach mo, eventually dadating din ang pera. Isang pinakamalaking tanong na lagi kong naririnig sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube ay kung dapat ba nilang unahin ang quantity versus quality. Ang lagi kong sinasabi ay unahin ang quantity kasi una, gusto mong mag-post consistently. Pangalawa, gusto mong makuha yung reps. Karamihan sa mga tao nagki-quit na pagkatapos gumawa ng 5 videos at di nakikita ang results nito. Huwag kang mag-quit. Kaya kailangan mong gawin yung unang 33 videos kasi pagkatapos ng mga video na to, pwede kang mag-focus sa kung ano ang nagwo-work at dagdagan ng quality ng videos na nag-double down ka. Kung magda-double down ka sa kung ano ang nagwo-work at dagdagan mo ng quality over time, makakita ka ng malaking boost sa growth ng channel mo. I guarantee that. Plus, ma-appreciate ng viewers mo na binibigyan mo sila ng more of what they want at pinapataas mo ang quality over time. So, alam ko na marami tayong napag-usapan pero ito yung ilang key takeaways. Una, siguraduhin mong
mong sundin ang 33 rule para palakihin ang YouTube channel mo. Pag nagsisimula ka pa lang, huwag ka sumuko pagkatapos ng 5 videos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Gawin mo lang yung 33 video rule. Pagkatapos mong gawin yun, tignan ang mga best topics na pinaka nagre-resonate sa audience mo at tuloy mo lang gawin yun. Hindi mo kailangan mag-experiment at hanapin ang next big idea. I-double down mo lang kung ano yung nag-work. Minsan yun lang kailangan para makita ng mas maraming growth sa YouTube channel mo. Gaya ng sabi ko, ang YouTube ay long game at mahirap pero super rewarding pagdating sa pera at freedom na gawin ang gusto mo kahit kailan mo to gustong gawin. Kung gagawin mo tong mga tips na to at i-implement sa game mo at di susuko, pretty much guaranteed ang success mo sa YouTube in 5 to 10 years. Pag na-reach mo na ang financial freedom, di ka na lang magtatrabaho para sa pera pero magagawa mong gumawa ng content para makatulong sa iba at i-share ang passions mo online. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa video at kung oo, siguraduhin i-hit ang like button at mag-subscribe for more free tutorials at iba pang business-related content. Maraming salamat sa panonood at takit sa next video.